Taong 2014 sa Mandaluyong City. Nagsimula ang kwento ng isang babaeng umasa na magbabago ang kanyang kapalaran. Si Kimberly Coloma, 24 na taong gulang, ay lumaki sa Malate, Maynila. Anak siya ng isang tindera sa palengke at ng isang amang namamasada ng tricycle. Bata pa lamang ay namulat na siya sa hirap ng buhay, na kung hindi didiskarte ay wala silang kakainin. Kung kaya't natuto siyang magbanat ng buto sa sarili niyang paraan sa murang edad. Matapos ang high school, hindi na siya nakapagpatuloy sa kolehiyo. Walang panggastos at sa pananaw niya, hindi na rin naman kailangang mag-aral para kumita. Bagamat marunong kang dumiskarte ay sapat na yon. Kaya naman nag-apply siya bilang waitress sa isang bar sa Makati. Isang lugar na malayo sa kanyang nakasanayang kapaligiran. Doon niya natutunang gamitin ang kanyang kagandahan at kakayahang makihalubilo sa mga tao. Kaya naman, maraming customer ang nagagandahan sa kanya at natutuwa sa kanyang pagiging maasikaso, kaya't madalas siyang nabibigyan ng malalaking tip. Sa mga gabing puno ng ingay at ilaw ng bar, nakilala niya si Esteban Cabral, 48 taong gulang, doble ng kanyang edad at isang negosyante. Sa una, tila isang simpleng customer lamang ito, na nagpupunta sa bar para magpalipas ng oras. Umuorder ito ng alak na madalas namang hinihahatid ni Kim. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang palagi siyang hinahanap ng lalaki. Tila may espesyal na atensyon para sa kanya ito. Kaya naman sa dalas ng pag-uusap ay naging magaan ang loob ni Kim sa lalaki, hanggang unti-unti itong nauwi sa isang lihim na relasyon. Si Esteban ang nagbukas kay Kim sa mundo ng karangyaan. Ibinigay nito ang lahat ng bagay na hindi niya naranasan mula pagkabata. Tulad ng isang apartment sa Ortigas na hindi niya kailangang bayaran buwan-buwan. Isang sasakyang hindi niya kailanman naisip na masasakyan niya. At buwanang allowance na higit pa sa kinikita niya at ng kanyang mga magulang. Ang lahat ng ito ay parang biglang sagot sa kanyang pangarap na komportableng buhay. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang bigat ng katotohanan. Ang relasyon nila ni Esteban ay nakatali sa pera, hindi sa tunay na pagmamahal. Kaya naman sa bawat oras na magkasama sila ay laging may kapalit ito. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman makikilala bilang kasintahan ni Esteban dahil siya ay isa lamang babae sa gilid ng buhay ng isang lalaking mayroon ng asawa at pamilya. Ngunit sa bawat buwan na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang pagkalulong sa marangyang buhay. Mula 2014 hanggang 2016, nagpatuloy ang ganitong sitwasyon. Ang kanyang mga magulang naman ay masaya sa paniniwalang nakahanap siya ng maayos na trabaho. Ngunit walang alam sa totoong pinagmumulan ng kanyang pera. Sa loob ng 4 na sulok ng kanyang bagong apartment, madalas niyang tanungin ang sarili kung tama ba ang kanyang pinili. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang hirap ng nakaraan, mas pinipili niyang manatili na lamang. Pagsapit ng 2016, nagsimulang mabagot si Kim sa paulit-ulit na takbo ng kanyang buhay. Ang ginhawang dulot ng relasyon kay Esteban ay nandoon pa rin. Ngunit kasabay nito ay ang malamig na damdaming hindi niya
maikukubli. Ang bawat buwanang allowance, ang sasakyan at ang apartment ay hindi kayang punan ang kakulangan sa kanyang puso. Hindi niya ramdam na siya ay minamahal, kundi binabayaran lamang. Sa mga araw na siya'y mag-isa, madalas siyang bumisita sa isang gym sa Quezon City. Doon niya nakilala si Romel Bernabe, 27 taong gulang. Isa itong personal trainer na kilala sa kanyang masiglang presensya at magandang pangangatawan. Madali siyang lapitan, puno ng enerhiya at may kakayahang iparamdam sa kahit na sino na sila ay mahalaga. Kaya naman sa mga unang linggo ng kanilang pagkikita, naging magaan ang loob ni Kim sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ni Kim ang mga bagay na matagal na niyang hinahanap: atensyon at lambing. Sa piling ni Romel, nakaramdam siya ng pagiging espesyal, hindi dahil sa pera o alok ng material na bagay, kundi dahil sa mga oras na ibinibigay nito. Unti-unting umusbong ang isang lihim na relasyon sa pagitan nila. Ngunit may hindi alam si Kim. May matagal ng kasintahan si Romel sa Bulacan, isang babaeng ilang taon na niyang kinakasama. Hindi ito inamin ni Romel at nanatili itong lihim sa ilalim ng kanyang mga pangako at matatamis na salita. Sa kabila ng kasinungalingang ito, mas pinili ni Kim na maniwala. Para sa kanya, si Romel ang kanyang naging pahinga mula sa malamig at kontroladong relasyon niya kay Esteban. Ngunit nagsimula ring lumabas ang ibang anyo ni Romel. Sa una, simpleng paghingi lamang ng tulong, maliit na halaga para sa pamasahe, dagdag para sa pagkain at kaunting puhunan para sa kanyang mga gamit sa trabaho. Kalaunan, ang mga hiling ay lumaki. Mga fitness equipment, bagong gadgets at kung ano-ano pang luho. Dahil labis ang pagkakabighani ni Kim sa kanya, hindi siya nagdalawang isip sa tuwing hinihingi ni Romel. Lagi itong may sagot na oo. Ginamit ni Kim ang kanyang access sa pera ni Esteban. Sa simula, maliit lamang ang kinukuha niya. Dinadaan sa palusot na dagdag gastusin. Ngunit habang lumalalim ang relasyon nila ni Romel, mas lumalaki ang halaga ng perang inilalabas niya. Sa kanyang isip, ito ay isang investment para sa kinabukasan nilang dalawa ni Romel. Sa paningin naman ng iba, masaya at busog sa pagmamahal si Kim. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nagsisimula na siyang malugmok sa bitag ng sariling mga desisyon. Ang mga bagay na ibinigay niya kay Romel ay unti-unting nagiging mabigat na pasanin. Ngunit sa bawat gabing magkasama sila, naniniwala siyang sulit ang lahat. Si Romel ay nanatiling misteryo. Isang taong puno ng pangako ngunit may ikinukubli. At si Kim naman, isang babaeng handang ipagpalit ang lahat para sa paniniwalang siya ay tunay na minamahal. Sa loob ng 2 taon, higit 5 milyong piso ang nawala sa mga account ni Esteban. Ang perang yon ay ginamit ni Romel para sa mga luho na dati pangarap lamang niya. Nakabili siya ng kotse, nakapag-down payment sa isang condominium unit at nakapagsimula ng maliit na negosyo na isinulat sa pangalan ng kanyang pinsan upang hindi siya mabuko. Ang lahat ng ito ay nangyari habang si Kim naman ay naniniwala sa kinabukasan nilang dalawa. Ngunit dumating ang sandaling bumagsak ang ilusyon.
Nalaman ni Kim sa pamamagitan ng isang kakilala niya na nakatakda ng ikasal si Romel sa kanyang kasintahan sa Bulacan. Ang babaeng matagal na niyang kasama bago pa man dumating si Kim sa kanyang buhay. Ang lahat ng pangako ng pagmamahalan ay biglang naglaho at ang paniniwala ni Kim na siya ang pipiliin ay nauwi sa pagkabigo. Habang siya'y naguguluhan, lumabas din ang isa pang katotohanan. Ang matagal ng sekretary ni Esteban ay nakapansin ng kakaibang withdrawals at transfers sa ibang account ng kanyang amo. Maingat at matagal ang kanyang pagsusuri hanggang sa makumpirma na may malaking perang nawawala. Sa gitna ng pagkabasag ng puso at ng paparating na panganib, tuluyang nagising si Kim sa bigat ng kanyang nagawa. Naging alipin siya ng pagmamahal na walang kasiguraduhan at ngayon, malinaw na nakikita niyang lahat ng kanyang pinaghirapan at isinugal ay nauwi sa wala. Ang perang ipinagkatiwala sa kanya ay naglaho at ang lalaking kanyang ipinaglaban ay wala na. Kaya naman, sa mga gabing mag-isa siya sa kanyang apartment sa Ortigas, paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya nakarating sa ganitong sitwasyon. Mula sa isang simpleng waitress na may pangarap ng ginhawa, ay nauwi siya sa magulong sitwasyon. Agosto 2018, dumating ang araw na kinatatakutan ni Kim. Hindi na nakaligtas sa matalas na mata ni Esteban ang lahat ng nawalang pera sa kanyang mga account. Sa tulong ng secretary, natuklasan niya ang kabuuang halaga ng perang unti-unting nawala sa loob ng 2 taon. Si Kim ang lumilitaw na nag-withdraw ng mga pera batay sa mga naging transaction dito. Hinarap siya ni Esteban sa kanyang apartment. Ang mga detalyeng inilatag sa kanyang harapan ay hindi na niya maikakaila. Hindi siya kaagad kinasuhan, ngunit binigyan siya ng taning. 1 buwan upang maibalik ang lahat ng pera na nawala sa kanya. At kung hindi naman ito maibabalik, ay haharap siya sa korte at sa publiko bilang magnanakaw. Sa kanyang isipan, alam niyang imposibleng maibalik ang 5 milyon. Dahil karamihan sa pera ay naibigay na kay Romel. Minsan pa niyang sinubukan na kontakin si Romel at umaasang tutulungan siya nitong maibalik kahit kalahati. Ngunit ang mga tawag ay hindi sinasagot. Kahit ang mga mensahe ay nananatiling walang tugon, hanggang sa tuluyan ng hindi makontak ang numero ng lalaki. Kaya naman ang mga araw ay naging mabigat para kay Kim. Sa bawat paggising, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Nawalan na siya ng allowance mula kay Esteban. Ang kanyang apartment na dati puno ng mga bagong gamit at marangyang palamuti ay nagsimulang maging kulungan ng takot at pangamba. Sa mga gabing mag-isa siya, halos hindi siya makakain, hindi rin makatulog. Nang dahil sa depresyon, nagtungo siya sa Bulacan at tinunton si Romel mula sa isang kakilala. Habang pinagmamasdan niya mula sa malayo ang paghahanda ng pamilya nito, lalo siyang binalot ng puot at pagkabigo. Ang lalaking kanyang pinaglaban at pinagkatiwalaan ay may ibang buhay na walang bahid ng konsensya. Kaya naman sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Paulit-ulit siyang naghanap ng paraan upang makausap si Romel.
Ngunit sa bawat akbang ay nauuwi ito sa pagkatalo. September 2018, isang buwang puno ng pangamba at depresyon para kay Kim. Sa mga huling araw, bago ang palugit na ibinigay ni Esteban, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Wala na siyang kakayahang ibalik ang pera. Ang mga pagbisita niya sa Bulacan upang hanapin si Romel ay nauwi lamang sa pagtanggi at pag-iwas. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang bumalik sa kanyang kondo sa Mandaluyong. Sa loob ng lobby, nakita pa siyang nakatayo, tila nag-iisip ng malalim bago siya tuluyang umakyat. Iyon ang huling beses na siya'y nakitang buhay. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang sariling kotse. Nakaparada sa isang madilim na bahagi ng C5 sa Pasig. Wala ng buhay at may tama ng bala na hinihinalang galing sa silencer. Habang nagsasagawa ng investigasyon, nakita ang isang lalaki na galing mismo sa sasakyang nakaparada alas 2 ng madaling araw bago natagpuan si Kim. Sa pagsisiyasat, natuklasang ang pagkakakilanlan ng lalaki, si Romel Bernabe mismo ang suspect sa pagkamatay ni Kim. Lumitaw na bago ito mangyari, nagkaroon sila ng matinding alitan. May ilang mensahe si Kim sa text messages na tila ito ay nagbabanta na ilalantad ang kanilang relasyon sa fiancé ni Romel. Para sa lalaki, ito ang banta na sisira sa kanyang mga plano sa buhay. Ang kanyang kinabukasan na nakasalalay sa isang kasal ay mabibigo kung lalabas ang katotohanan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang kapalit. Bago pa maisilbi ang warrant of arrest, tinambangan si Romel ng isang armadong grupo sa Bulacan. Sa isang kalsada na madalas niyang binabagtas, bumigay ang kanyang katawan sa sunod-sunod na putok ng baril. Natapos ang kanyang buhay sa paraang hindi siya inaasahan. Ang lalaking minsan ay minahal at sinandalan ni Kim, nauwi rin sa parehong kapalaran. Sa mas malalim na investigasyon, lumabas ang mas komplikadong katotohanan. Isa sa mga nahuling gunman ang kusang umamin. Inutusan daw sila ni Esteban Cabral kapalit ng malaking halaga upang patahimikin si Romel. Matapos matuklasan ni Esteban na siya ang tumanggap ng milyon-milyong pisong nawala sa kanyang mga account, pinili niyang wakasan ang lahat sa pamamagitan ng dahas. Ang relasyon ni Esteban kay Kim ay lumabas din sa investigasyon. Lalong nadurog ang kanyang pangalan nang ito ay malaman ng kanyang asawa. Ang sikreto ng kanilang ugnayan na halos 5 taon niyang itinago ay naging mitsa ng pagkawala ng 2 buhay at pagkawasak na kanyang sariling pamilya. Pebrero 2019, nang arestuhin ni Esteban sa pagiging mastermind sa nangyari kay Romel, ang mga ebidensya at testimonya ay malinaw. Sa korte lumabas ang kasaysayan ng panlilinlang at pagnanakaw at pagtataksil. Ang umaming gunman ay nagpatunay na si Esteban ang nag-utos ng krimen. Sa harap ng publiko, nahubaran siya ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang asawa na dati kasangga sa negosyo at tahanan ay nagsampa rin ng hiwalay na kaso laban sa kanya dahil sa pakikiapid nito. Hindi nagtagal, pinatawan siya ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo para sa 2 magkahiwalay na kaso. Para sa pamilya ni Kim, nanatiling mabigat ang lahat. Ang kanyang mga magulang ay naiwang
nagdadalamhati. Tinatanong ang sarili kung saan sila nagkulang at bakit nauwi sa ganung kapalaran ang kanilang anak. Samantala, ang pamilya ni Romel sa Bulacan ay binalot ng hiya at galit. Ang kanilang anak na dapat ay ikakasal at magsisimula ng panibagong buhay ay nauwi sa maruming wakas. Ang kanyang fiancé ay naiwan na sugatan ang puso. Dala ang sakit ng mga sikretong natuklasan. Ang kwento ay nagsilbing paalala na ang buhay na puno ng lihim ay napakadelikado. Ang mga taong sangkot sa kaso ay malinaw na nanloko at nabuhay sa kasinungalingan. Ngunit sapat ba ang kanilang pagkakamali para humantong sa malagim na trahedya ang kanilang mga buhay? Kayo na ang humusga, mga kakosa. Sana po ay nagustuhan nyo ang kasong inihain namin sa inyo, mga kakosa. Shoutout po sa inyong lahat.